Isang mapagpala at masayang araw sa ating lahat mga insan at welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw talakayin natin at pag-usapan natin ang nagawa ng ating mga nagdaang Pangulo. Si Pangulong Duterte at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin yung maliit na kaibahan sa kanila pagdating sa tulong na ginagawa sa ating mga kababayan, especially yung ating mga OFW na nahihirapan o nagkaroon ng kaso sa ibang bansa. Tingnan po natin dito mga insan kung sino ba talaga ang higit na nagbibigay pahalaga sa mga OFW natin at sino dito sa dalawang presidenteng ito ang tunay na mayroong malasakit sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa na inaabuso at kinakasuhan ng mga banyaga. Bagamat sa ilan sasabihin nilang hindi naman yan sukatan para masabing magaling ka ng Pangulo dahil hindi mo naman napaunlad ang inyong bansa. Pero ito pa rin mga insan ay kasama yan sa debate kung gaano kahusay mamuno ang isang leader dito sa ating bansa. Kaya naman tunghayan natin ang isang video na ito na kung saan makikita natin dito ang kaibahan ng alagang Duterte at alagang Marcos. Ito galing sa channel ni Idol Ben Barubal. Kaya naman Idol Ben Barubal, pasok! Boljak! Boljak! Huy, Boljak! Introan mo na, mag-umpisa na tayo! Sa mga politika natin wala yari Ben Barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita kanya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Tapos yung kababayan natin na OFW sa Saudi Arabia, binitay, hindi man lang pinagtanggol neto. Kaya mga OFW, mag-ingat kayo kasi wala kayong maaasahan dito. Tinapik na to ni Super DM pero itatapik ko rin dito. Ipagkumpara nyo kung paano tinulungan ni Pangulong Duterte yung mga OFW kesa sa bobong na to. Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say you better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan, at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, nabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Naghihinagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Parang pinirito ang gilitsyon.
Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Sa yung katawan. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng Bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Dema Feliz. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bini Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Dema Feliz, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan, basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. At hindi po ako papayag na samantalayin kayo. Panis! Walang sinabi yung Marcos nyo sa Duterte. Ngayon, tingnan naman natin ngayon yung Marcos nyong pinagmamalaki. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. The law there is very strict, and one of ours has been taken away. Nakita nyo po yung kaibahan, mga insan. Isa pa lang yan sa hinaharap ni Bongbong Marcos na problema about sa ating OFW. Pero anong ginawa niya? Pinabayaan niya lang. Sa halip, patawa-tawa pa siya, pangisi-ngisi pa siya. Di po ba mga tagapanood nakakainis? Kahit man lang sana, hindi ganun yung pinakita niya eh. Di ba? National media pa po yun, mga insan, na in-interview siya. Pero ganun yung pinakita niya. Anong mararamdaman ng pamilya nun na makita ang Pangulo na wala nang ginawa, na pangiti pa at deserve daw na bitayin yung ating kababayan. Hindi mo na nga masyadong pinaglaanan ng tulong, pangisi-ngisi ka pa. Mr. President, tandaan po natin na kaya nag-a-abroad ang ating mga kababayan ay dahil naghihirap sila dito sa Pilipinas. Ngayon, wala na nga silang tulong na natatanggap dito sa Pilipinas. Pagdating po pa rin po ba nila sa ibang bansa, hindi pa rin po ba natin sila tutulungan? Ang layo po talaga ng diferensya nyo sa nakaraang administrasyon kay Tatay Digong. Nakita nyo naman, handang ipatigil ni Tatay Duterte o ni dating President Rodrigo Roa Duterte ang pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait kapag hindi nila sinunod yung gusto niya na wag bitayin yung ating kababayan doon. Ganun po nanindigan ng ating presidente. Ganun niya po kamahal ang ating mga kababayang nag-a-abroad kasi ramdam niya po yung hirap nila. Kaya po sila umalis ng bansa sa bansang Pilipinas at ng ibang bansa dahil nga po sobrang hirap dito sa ating bansa at gusto nila magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang baba lang po ng sweldo natin dito eh. Ang mas yumayaman dito is yung mga negosyante na pinoprotektahan naman itong mga politikong ito. 'Di ba? Hindi po nila ibinibigay yung nararapat para sa mamamayan. Kasi kung ibinibigay po nila ng tama rito, mas malaking pasweldo rito sa Pilipinas
Wala pong mangingibang bansa dyan mga insan at wala pong makakaranas ng bitay na kagaya na itong ating kababayan. Ngayon, lagi na lang po ba tayong ganto? Lagi na lang po ba tayong pipili ng gantong leader na hindi man lang kayang tumulong sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga OFW nating mga kababayan na nasa ibang bansa. Ilan pa po bang Pilipino ang mabibitay doon sa ibang bansa dahil lang sa kapabayaan ng ating gobyerno? Pag-isipan nyo po yung mabuti mga insan at sana lang mamulat na kayo para sa darating na eleksyon. Pumili tayo ng mga leader na karapat-dapat na talagang tutulungan tayo at magbibigay ng proyekto para tayo ay guminhawa. Tigilan na sana ng pamahalaan yung panay-ayuda, solusyon sa problema at hindi ayuda ang kailangan ng mga Pilipino. Kayo mga insan, ano masasabi nyo sa balitang ito? Kung may opinion kayo, magkomento lang kayo sa ating comment section. At syempre, huwag nyo rin sana kalimutan na mag-subscribe mga insan, lalong-lalo na sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan. At lagi pong tatandaan, komento lang, wala pong personalan. Paalam at mabuhay po kayo lahat mga insan.